ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Simula noong nagkaroon siya ng sakit, naging misyon na ng kabarangay nating si Grace ang magbigay ng awareness sa mga tao tungkol sa naging sakit niya. Kasama sa mga misyon na ito ay ang balikan ang 4 na lalaki sa kanyang buhay. Paano niya haharapin ang nakaraang ito kung ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang rason kung bakit naging parte na lamang sila ng nakaraan ni Grace? Yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Grace, 33 years old at isang HIV advocate. Mula ako sa isang masayang pamilya. Isang butihing public school teacher ang nanay ko, samantalang engineer naman ang tatay ko. May isa akong kapatid, si Emily, na siyang sandalan ko sa mga problema ko sa buhay. Ang normal na buhay ko ay biglang nagbago noong 2021 noong na-diagnose ako na merong human immunodeficiency virus o mas kilala sa tawag na HIV. Simula noon ay nagiba na ang pananaw ko sa buhay. Mas pinapangalagaan ko na ang sarili ko dahil prone na ako noon sa mga sakit. Dinadali kasi ng HIV ang immune system ng mga tao. At yun ang dahilan kung bakit marami ang namamatay sa sakit na yon. Dahil madali lang silang dapuan ng iba't ibang karamdaman tulad ng pneumonia, tuberculosis at kung ano-ano pang klase ng impeksyon. Simula noong nagkasakit ako ay hindi na nawala ang katanungan sa isipan ko kung kanino ko nakuha ang virus. 4 na tao lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko, sina Brent, Roan, Patrick at Toto. Lahat sila ay nagbigay sa akin ng mapapait na alaala na kung maaari ay ayoko na sanang balikan pa. Pero dahil sa sakit ko ay kinailangan kong makipagkita sa kanila ulit para sa contract tracing para malaman kung isa ba sa kanila ang nakahawa sa akin at kung maaari ding nahawaan ko sila ng sakit. Papadudot, una kong nakausap ang pinakahuling boyfriend ko na si Toto, nasa kabutihang palad ay non-reactive naman po siya o sa madaling sabi ay HIV negative. Ngayon ay 3 lalaki pa ang natitira at bilang trabaho ng isang HIV patient nasabihan ng mga naging partner nila o naka-sexual encounter nila tungkol sa naturang sakit, ay wala akong choice kundi ang kitain din sila, Papadudot. So walang HIV si Kuya Toto? Oo, wala. Ipinakita niya sa akin mismo yung resulta ng test niya. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, X na siya. Hindi siyang nakahawa sa'yo at hindi mo rin siya nahawaan? Oo, ganun na nga. Ay, mabuti naman. Good news yan. So sinong next? Nagmamadali? Relax ka lang. Katatapos ko lang kay Toto eh. Nakaka-drain kaya makipagkita ulit sa mga ex ko kung alam mo lang. Mahirap naman talaga pero mas maganda na yung malaman agad nila kung may sakit sila para maagapan, di ba? Tama ka naman. Ayoko rin namang matulad sila sa akin na late ko nang nalaman na may sakit ako. Pero syempre, kailangan ko munang huminga saglit. Hindi biro yung 3 ex kong yun ha. Sa bagay, may point ka. Pero chinecheck ko na si Rowan kung nasan siya ngayon. Rowan? Siya yung chick boy, di ba? Yung walang hiyang cheater na pinagsabay-sabay kayo? Ay nako, oo, siya nga yun. Huwag mo nang ipaalala yung ginawa niya ha. Mas lalo tuloy akong naiirita. Eh ano nang update sa kanya? Sinilip ko kanina yung FB account niya eh. Nagtatrabaho pa rin siya sa dating pinagtatrabahuhan namin.
Talaga? Eh di maganda, hindi ka na mahihirapang maghanap sa kanya. Hindi nga, pero ang tanong, ready na ba akong harapin ulit siya? Ayun lang. Hanggang ngayon ba bitter ka pa rin sa nangyari sa inyong dalawa? Hindi ako bitter, galit ako. Galit na galit sa ginawa niya sa akin. Ang hinayupak na yun. Halatangang galit ka. Naaalala ko pa nga kung gaano kalala depression mo nung niloko ka ng Rowan na yun eh. As in ilang araw kang walang ligo nun. Kahit kami rito sa bahay, amoy na amoy namin yung heartbreak mo eh. Sira ulo ka, no? Subukan mo kayo magka-love life para maranasan mo kung gaano kasakit ang maloko. May love life na ako at di ko na mararanasan yung bagay na yan. Kasi nasa tamang tao na ako. Ayaw nga pala. Ikaw nga pala tong pinagpala sa pag-ibig. First love, true love palang peg nyo ng boyfriend mo ngayon. Sana nga hindi mo maranasan ang naranasan ko kasi nako sure ako hindi mo kakayanin. Sa'yo ko natuto eh. Kinailangan mong masaktan para may matutunan ako. At talagang ako pang ginawa mong basihan para hindi ka mapunta sa maling tao, ha? Siyempre, ikaw ang ate. Ikaw yung unang nakaka-experience ng lahat ng bagay. Tsaka para saan pa't naging takbuhan mo ko ng mga problema mo kung wala naman pala akong matututunan sa'yo, di ba? Eh di dapat ako pala nililibre mo kasi marami ka nang nakuha sa akin base sa mga experience ko. Hayaan mo, kapag yumaman ako, hindi kita kalilimutan. Anyway, mabalik tayo sa Rowan na yan. Paano mo siya kakausapin? Anong plano mo? Ay, hindi ko nga alam eh. Nag-iisip pa ako kung anong i-message ko sa kanya. Sabihin mo na agad sa kanya yung totoo. Eh di hindi siya nagpakita sa akin, ano ka ba? Paano kung matakot din siya katulad ni Toto? Mabuti na yung magkita muna kami ng personal para ma-explain ko sa kanya na maayos ang lahat. Gusto mo samahan kita? Wag na. Mas maganda yung one-on-one kami lalo na't personal yung pag-uusapan namin. Okay. Pero kung sakaling kailangan mo ng rest back, nandito lang ako ah. Chance mo na to para bumawi sa kanya. Baliw ka talaga, no? Hindi ko naman hihilingin na magkaroon din siya ng sakit tulad ko. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Basta, good luck na lang sa muling pagkikita nyo. Papadudod si Roan yung tipo ng taong F-boy o in general term ay babaero. Wala yan sa itsura o estado basta pwede ka isasamahan kanya sa pagpapainit ng iyong gabi. Para sa kanya ang mga babae ay parang pagkain lang na tinitikman at kapag nagustuhan ay ikaw ang magiging flavor of the month niya. Sa kasamang palad ay isa po ako sa mga naging biktima niya, Papadudot. Ganito nagsimula ang kwento namin ni Roan. Ayan yung ikwento ko para maintindihan ng mga kabarangay natin. Nagtatrabaho ako noon sa isang office bilang admin assistant noong dumating si Roan bilang pinakabagong hire sa kumpanya namin. Mabilis niyang nakuha ang spotlight sa office. Dahil for the first time ay simula nung nagtrabaho ako, sa company na yon ay nagkaroon kami ng gwapong office mate. Pangmati ni Idol ang datingan ni Roan. Sobrang kinis ng balat niya, pinkish ang mga labi at daig pa ang mga babae sa haba ng pilik mata. Maliban doon ay sobrang friendly niya sa mga tao. Approachable siya at lahat ng tao sa office namin ay naging close niya agad na para bang matagal na niya kaming kakilala. Aaminin ko na isa ako sa mga na-attract agad kay Roan nung unang dating niya. Siguro'y normal lang naman na magkaroon ng ganong feelings sa isang tao lalo na kung natural naman ang pagiging gwapo at matipuno nito. Ang problema nga lang ay marami kaming nagkagusto sa kanya. Para kaming langaw noon na laging umaaligid kay Roan. Para naman siyang lechon na pinag-aagawan at gustong matikman. Pero Papadudod sa lahat ng kababaihan at pati na rin sa mga sangkabaklaan sa opisina. Ako ang nag-uwi ng corona dahil sa akin nagkaroon ng interest si Roan. Oh my gosh! Sino yan? Ha? Wala to. Nakita ko yun eh. Kala mo ba? Sino yung lalaking sinuzoom mo dyan sa cellphone mo? Ikaw ha, ang talas talaga ng paningin mo. Amin na, patingin. Usok ka. Tabi ako dyan Wala sa'yo. nga to, doon ka na nga. Ang skip-skip na nga dito eh. Patingin na. Bago mo bang boyfriend yan? Hoy, hindi ah. Eh ano? Pakita mo na kasi. Cute siya eh. O yan, pagsawaan mo hanggat gusto mo.
Oh my gosh, ang cute niya! Sino to? Bago namin katrabaho sa office. Talaga? Akala ko artista. Naka-filter ba to? Baka naman sa picture lang pogi ah. Nakikita mo na ngang stolen shot eh. Paano ko malalagyan ng filter yan? So pogi nga siya in person? Anong pangalan niya? Rowan, nakilala lang namin siya nung Lunes. First day niya sa trabaho. At bakit naman siya may stolen shot dito sa cellphone mo, Aber? Napindot ko lang, bakit ba? Ay sus! Ate ha, kumikerengkeng ka na naman. Hoy! Pero kung sa bagay, maski ako naman, ganyan din ako kapag may nakikitang gwapo. Bet mo ba? Actually, lahat ng nasa office, bet siya. Hindi ko naman sila masisisi kasi for the first time, nagkaroon ng lalaking may itsura sa opisina. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Ang sabi ko, bet mo ba? Syempre, bet ko rin. Kaya nga ako may picture niya eh. Pero alam mo ba, sa lahat ng tao sa office, ako yung mas pinipili niyang makasama. Bakit kaya? We, totoo? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka naman kagandahan. Aray! Sakit nun ah! Ikaw talaga? Bakit mo naman kasi nasabi na ikaw ang pinili niya? At bakit may kailangang piliin? Ang ibig kong sabihin, syempre cute siya kaya natural lang na maraming nagpapapansin sa kanya. Pugad ng malalandi yung office namin eh, kaya hindi na nakakapagtaka kung marami nagkakandara pa kay Rowan. Pero sa dinami-dami na nagpapapansin sa kanya, sa akin siya laging dumidikit. Nagpapapansin ka rin ba sa kanya? May konting effort pero yung natural lang, hindi naman ako yung sobrang desperada na makuha yung atensyon niya, no? Eh baka bet ka rin niya. Sa tingin mo? Umaasa siya. Huwag kang masyadong mag-ilusyon. Baka naman mas komportable lang siya nakasama ka kasi ikaw yung normal dun. Baka nga. Ayaw mo nun? Hindi mo na kailangan mag-effort kasi siya na mismong lumalapit sa'yo. Actually, hinahatid na nga niya ako sa may sakayan ng jeep eh. Totoo? Ang bilis ha? Binabakuran ka na agad? Sira ulo, hindi naman. Gentleman lang talaga si Rowan. Ay, walang lalaking magpapagod maghatid sa babae na bagong kilala lang niya. Nagpapa-impresyon sa'yo kaya kanya hinahatid. Talaga? Sus! Ganyan ako sa school eh. Hinahatid din ako ng mga lalaking nanliligaw sa akin. Mas ilusyonada ka naman pala kesa sa akin eh. Hoy! Totoo kaya yun? Marami akong manliligaw no? Bala ka dyan. Akin na nga yung phone ko. O ayan, pagsawaan mong titigan yung Prince Charming mo. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon kami ng sariling routine ni Roan. Lagi niya akong inaantay pa uwi para ihatid sa sakayan ng jeep. Mula sa opisina namin ay kailangan ko noong maglakad ng 10 minuto papunta sa paradahan ng mga jeep ng mag-isa. Pero simula nung nakilala ko si Roan ay nag-offer siyang samahan ako sa paglalakad kahit na sa bandang south pa siya, umuuwi at pa-north naman ako. Ang kalye na yon na araw-araw nang naging parte ng buhay ko, ang naging saksi kung papaano umusbong ang pagkagusto ko kay Roan, Papa Dudut. Ang closeness namin ni Roan ay agad na napansin ng mga katrabaho namin. Inakala nga nila noon na may something na sa aming dalawa kaya ang ilan na nagkakagusto sa kanya ay unti-unti nang dumistansya kay Roan. Ang totoo niyan ay wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa noon ni Roan pero ramdam ko at ng mga tao sa paligid namin ang chemistry sa pagitan naming dalawa. Parang kami na hindi, walang label ang relasyon namin pero ang mga galawan namin noon ay parang magkasintahan na. Dumating sa punto na maging ako ay nalilito na kung ano ba talaga ang meron kami. Gusto ko siya, totoo yon pero hindi ko alam kung gusto rin niya ako. Ang pagiging concerned at gentle kasi niya sa akin ay talaga namang nakakaakit. Pero minsan, marami ang nakaka-misinterpret ng mga ganong bagay. May chance na friendly at gentleman lang talaga si Roan at baka mali lang ang pagkakabasa ko sa mga ginagawa niya. Pero may chance din naman na katulad ko ay may gusto rin siya sa akin at ang mga ginagawa niyang kabutihan ay maaaring may laman din. Papa Dudut, para malinawan, ako na mismo ang nagtanong kay Roan kung ano ba talaga ang score naming dalawa. Papa Dudut, para makapagbigay ng konteksto, mabait naman talagang tao si Roan. Sweet siya at hindi lang sa akin kundi pati na rin sa iba pang mga tao.
Ang ipinagkaiba nga lang ay ako ang lagi niyang kasama. Ako ang laging tinatabihan niya, sinasamahan niya at paboritong kinakausap. Kumpara sa iba, mas mapagbigay siya sa akin. Ako yung laging inaaya niyang kumain sa labas at minsan ay binibigyan din niya ako ng mga regalo at pagkain. Doon nagsimulang makatunog ang mga katrabaho namin na baka nga may relasyon kaming dalawa. Ganon pa man ay lagi naming nililinaw sa lahat na magkaibigan lang talaga kami ni Roan. Wala namang girlfriend that time si Roan, at least yun ang sinasabi niya sa amin. Single ang nakalagay sa status niya sa social media accounts niya at never ako nakakita ng mga post na may kasama siyang ibang babae. Ganon pa man, sa hinaba-haba ng mga buwang pagsasama namin ni Roan, kung saan ay tinatrato niya akong parang girlfriend, hindi ko na natiis pa ang mixed signals na ibinibigay niya sa akin. Para malinawan ang utak ko at para na rin matapos na ang mga haka-haka sa office, ay ako na mismo naglakas ng loob na magtanong sa kanya. Nung kinailangan ko mag-overtime sa opisina dahil natambakan ako ng trabaho ay nagulat ako nung nag-OT din si Roan kahit natapos na sa trabaho niya. Nag-volunteer siya na tulungan ako at para na rin masamahan dahil wala na noong tao sa opisina. Doon ay nagkaroon kami ng chance na pag-usapan ang tungkol sa aming dalawa. Alam mo, hindi mo naman kailangan magstay ngayon eh. Okay lang naman. Walang kaso to sa akin. Total, wala naman akong gagawin sa bahay eh. Friday ngayon, wala ba kayong lakad ng friends mo? Di ba kayo gumigimik? Sawa na ako sa mga ganyan. Nasulit ko naman na yan nung kabataan ko eh. Sa ngayon, mas masaya ako rito. Talaga ba? Kailan pa naging masaya ang mag-overtime? Masaya kasi gusto ko yung kasama ko. Lo, kung ano nung sinasabi mo dyan di nga, ano ba talaga? Bakit ka nagstay pwede ka namang umuwi? Pwede naman pero syempre, nasanay na akong hinahatid ka papunta dun sa sakayan ng jeep. Since hindi kita may ihahatid ngayon kasi nga OT ka, aantayin na lang kita. Kaya nag-OT na rin ako. At bakit naman kasi kailangan mo akong ihatid? Wala. Tuwing naglalakad kasi tayo papunta dun sa sakayan nyo ng jeep, parang nagkakaroon ako ng peace of mind eh. Nawawala yung pagod ko sa buong maghapon na trabaho tuwing naglalakad tayong dalawa. Masarap lang kasi sa pakiramdam. Kapag ginagawa ko yun, maganda yung tulog ko sa gabi. Talaga ba? Oo. Ikaw ba? Anong nararamdaman mo tuwing magkasama tayo? Ako? Parang ganun din katulad nung sayo. Magaan kang kasama eh. Parang unti-unti nagiging comfort zone na kita, lalo na tuwing sinasamahan mo nga ako. Iba rin kasi yung nilalakaran nating kalsada eh. Tahimik. Walang tao. Medyo romantic, lalo na naglalakad tayo dun tuwing palubog na yung araw. Oo nga eh, pero may tanong ako sa'yo. Ano yun? Bakit ako? Bakit ako yung napili mong samahan? Bakit ako yung gusto mong kasabay maglakad para mapanatag yung loob mo? Bakit ako yung laging sinasabayan at inaantay mo? May ibig bang sabihin yung mga ginagawa mo? Sa tingin mo, meron ba? Hindi importante kung ano yung tingin ko eh. Ang gusto kong malaman kung ano yung sagot mo sa tanong ko. May meaning ba tong ginagawa mo sa akin? Kung tinatanong mo kung may gusto ba ako sa'yo kaya ako ganito ka-concerned sa'yo, tama ka. Gusto nga kita, Grace. Talaga? May gusto ka sa akin? Hindi ba halata? Yung ibang office mates nga natin, napapansin na nga eh. Siyempre, ayoko namang mag-assume no. So kung hindi ko pa tatanungin, hindi ka talaga aamin. Obvious naman na may gusto ako sa'yo eh. So nagtataka lang ako bakit. Bakit kailangan ko pang tanungin? Ayaw mo ba akong ligawan? Ang totoo niyan, gusto ko sana. Gusto kitang ligawan kaso mahirap pa yung sitwasyon ko ngayon eh. Hindi pa ako ready na mag-commit. At kapag niligawan kita, baka hindi kita mapanindigan. Bakit naman? Bakit hindi ka pa ba ready na mag-commit? Ibinabalik ko pa kasi yung tiwala ko sa mga tao eh. Ano bang nangyari? Paano ba nawala yung tiwala mo sa mga tao? May isang babae noon na minahal ko ng sobra-sobra. Sa puntong wala na akong itinira para sa sarili ko. Tapos, yung sobrang pagmamahal na yun, itinapon lang na parang walang halaga. Wala tuloy na tira para sa akin. I'm sorry, hindi ko alam.
Pwede pang matanong kung anong nangyari? Ginamit lang ako nung ex ko para sa pansariling interes niya. Scammer siya. Pera ko lang pala ang habol niya. Nung naging kami, pinilit niya akong mag-invest ng malaking pera. Naniwala ako sa kanya kasi nga, mahal ko siya at hindi pumasok sa isip ko na lolokohin niya ako. Tapos isang araw, bigla na lang siyang nawala kasama yung perang pinag-ipunan ko. Grabe naman yun. Kaya sana, maintindihan mo ko kung natatakot pa ako mag-commit sa ngayon. Naiintindihan ko. May kanya-kanya tayong trauma. Ayoko namang ipilit ang hindi pa pwede. Pero pwede naman nating ituloy itong ginagawa natin kahit na wala pang panliligaw na nangyayari. Parang wala din namang ipinagbago kahit na manligaw ako o hindi. May label man tayo o wala. Ganito pa rin naman magiging turingan natin sa isa't isa, di ba? Gusto kita, gusto mo ko. Ituloy na natin to kahit na hindi pa tayo officially mag-on. Pwede naman. Subukan natin, wala naman sigurong mawawala. Pumayag po ako sa isang relasyong walang label, Papa Dudut. Nangako naman sa akin si Roan na kahit na hindi kami opisyal na magkasintahan ay magiging exclusive kami sa isa't isa. Hindi kami magkarelasyon pero ang turing namin sa isa't isa ay magkarelasyon. Medyo magulo pero isipin niyo na lamang po na kami ng dalawa pero hindi nga lang ito opisyal. Ganun po ang naging setup namin sa mga sumunod na buwan, Papa Dudut. Siguro'y ganon ang napili ni Roan na maging pagsasama namin dahil para walang mangyaring sisihan kung sakali mang hindi mag-work ang relasyon naming dalawa. Noong mga panahong yon ay wala akong nakitang problema sa nais ni Roan kaya pumayag ako. Siguro dahil sabik na rin ang puso kong umibig ulit matapos itong masawi nung nagkahiwalay kami ng first love ko. Pinasok ko ang relasyong walang kasiguraduhan sa pag-asang muli kong maramdaman ang saya na dulot ng pag-ibig na ipinaparamdam sa akin ng nauna kong boyfriend. Hindi naman po ako nagkamali sa ginawa ko dahil pinangatawanan naman ni Roan ang mga hiling ko sa kanya at binigyan niya ako ng isang masayang relasyon kahit na ito ay walang label. Siyang naging kasama ko sa mga masasaya at malulungkot na araw ko. Siya ang katuwang kong magdiwang ng mga importanteng araw ng buhay ko. Siya ang sumalo sa akin sa mga problemang pinagdadaanan ko. Papa Dudut, siyang naging mundo ko sa loob ng 5 buwan hanggang sa dumating ang araw kung saan ay isang bagay ang ibinalita sa akin ni Roan na siyang nagpabago sa takbo ng aming relasyon. Fairness, masarap yung pagkain nila dito ha. Masarap talaga. Kaya nga naging paborito ko tong restaurant na to Balita ko, artista ang may-ari nito. Talaga? Sino? Hindi ko na maalala yung pangalan. Basta babae. Maganda rin kasi yung ambience tsaka pasok sa budget yung menu nila. Aminin mo nga, ilang babae na bang na-date mo rito? Wala. Ikaw pa lang ang nadadala ko rito. Sus, wala daw. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoo nga. Ikaw lang yung babaeng dinala ko rito. Hindi naman ako palalabas Tsaka hindi rin ako mahilig makipag-date sa mga ganitong restaurant. Sa'yo ko lang to ginawa. Pati yung ex mo na nang scam sa'yo, hindi mo dinala dito? Oo, promise. Ikaw lang talaga. Bakit naman? Kung hindi ka mahilig sa mga ganitong date, bakit mo ako naisipang i-date ngayon? Kasi romantic ang tao Alam kong mahilig ka sa mga ganitong bagay. Kaya nag-effort talaga ako. Actually, pareho lang tayo. Hindi rin ako masyado sa mga ganitong klaseng date Doon ako sa mas simple. Para sa akin, mas romantic yung ganon. Yung nasa bahay lang kayo, nagkakadle, nanonood, nagkukwentuhan, wala sa mata ng publiko. Yung bang nagagawa niyo yung mga bagay na gusto niyong gawin ng kayo lang. Ganun ba? Sayang. Dapat pala nagluto na lang ako sa bahay. Mas romantic pala yun Pero hindi, okay din naman to once in a while. Romantic din naman to Salamat pala dito ha. Wala yun. Deserve mo naman to. Saka sinadya ko talaga na ganito ang setup natin ngayon. Dahil mahalaga ang araw na to para sa akin. Mahalaga? Bakit? Ano bang meron ngayong araw na to? Grace, ready na ako. Pwede na nating bigyan ng label tong relasyon natin ngayon.
Sure ka bang ready ka nang mag-commit sa akin? Oo, ready na ako. Pwede na nating gawing official to. Talaga? Anong nagpabago ng isip mo? Ikaw, naisip ko kung gaano ko kasaya ngayon dahil sa'yo. Kaya pumapayag na ako na ibigay ang lahat. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng tiwala ko ng buong buo. Kaya sana, mapangalagaan mo tong tiwalang ibibigay ko sa'yo. Minsan na kasi ako niloko. Ayoko nang maulit yun. Oo naman. Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa sa'yo ng ex mo. Pangako, patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Maraming salamat, Rowan, ha. Nagtiwala ka sa akin at sa relasyon natin. Ngayon lang ako nakahanap ng babaeng tulad mo eh. Kaya hindi na dapat kita pakawalan. Ibig bang sabihin nito, pwede na kitang i-post sa social media? Hindi na kita kailangang itago? Ganun na nga. Pwedeng-pwede na. Bakit hindi natin simulan ngayon? Ipaalam natin sa lahat ang magandang balita. Halika dali, mag-selfie tayo. O sige, saan ba? Teka, i-ready ko lang yung phone ko. Okay, game? Dito na lang sa side na to para hindi against the light. Okay? Okay na. Okay, 1, 2, 3. Smile! Yan, okay. Nakakatuwa. Lalagay ko to sa story ko. Tag mo ako ah. Okay, sige. Ay, I love you Grace. I love you too. Dahil dyan, kailangan natin ng dessert. Sige ba? Ano bang masarap dito? May mare-recommend ka ba? Meron. Asa na ba yung menu? Heto, ikaw na mag-order. Marami silang masarap na dessert dito eh. Pero ito ang pinaka-paborito ko. Sandali, order na tayo. Waiter? Waiter! Natuwa ako nang sa wakas officially ay matawag na namin ang isa't isa bilang boyfriend at girlfriend kahit na matagal na naming napanindigan ang bagay na yon. Hindi ko alam kung bakit pa pinatagal yun ni Roan pero sa tingin ko ay kinailangan lang niyang ayusin muna ang sarili niya para tuluyan na siyang makapag-commit sa akin. Dahil kami na ay malaya na kaming ipangalandakan sa mundo ang relasyon namin. Kung dati puro soft launching lang ang mga post ko tungkol sa aming dalawa ni Roan, matapos ang 5 buwan ay pwede ko nang i-post ng buo ang mga pictures namin ng boyfriend ko sa social media. Marami ang nagulat, marami ang natuwa pero higit sa lahat ay masaya ako na sa wakas ay hindi na nakalutang sa ere ang relasyon namin. Papadudot naging maganda ang relasyon namin ni Roan sa sumunod na 1 taon. Pero hindi ko inaasahan na may tinatawag palang 1-year rule kung saan ay doon ka na magpapasya kung ang taong kapiling mo na ba talaga ang paninindigan mo sa panghabang buhay. Sa taong yun mo mapatutunayan kung totoo ba talaga ang pag-iibigan ninyo. Dahil makalipas ang 1 taon dapat ay alam nyo na sa isa't isa kung dapat nyo nang pagkatiwalaan ng inyong kapareha. Dapat ay seryoso na raw ang relasyon ninyong dalawa at wala na kayong iba pang pag-iisipan, kundi ang inyong future, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala naman pong naging problema ang itinakbo ng relasyon namin ni Roan matapos ang mahigit 1 taon. Ito ay nung wala pa akong nalalaman sa mga pinaggagawa ng boyfriend ko noon. Sabi nga nila mas tahimik ang buhay kung hindi mo alam ang lahat at ganun nga po ang nangyari sa akin. Noong mga panahong magkasintahan pa lamang kami ni Roan. Pero nung time na unti-unti nang lumabas ang katotohanan ay saka na lang nalinawan ang isipan ko sa mga nangyayari. Hindi lang pala ako ang girlfriend ni Roan ng mga panahong nagsasama kami, Papa Dudut. Marami kami at lahat kami ay pinagsabay-sabay niya nang hindi ko namamalayan. Nalaman ko ang totoo ng isang babae ang lumapit sa akin. Aksidente raw niyang nakita ang picture namin ni Roan sa Facebook at noong nag-imbestiga siya ay nagulat na lamang siya noong napagtanto niyang girlfriend ako dahil nung panahong yun ay girlfriend din daw siya ni Roan. Ipinakita niya sa akin ang mga picture nila ni Roan na magkasama sa iba't ibang lugar. Pero ang paliwanag sa akin ng babae, iba ang Facebook account na gamit ni Roan sa kanya at iba rin para sa akin. Kaya naman pala nakabaliktad ang pangalan nito sa Facebook dahil may ibang account pala siyang gamit. Dahil sa nalaman ko ay agad kong kinumpronta si Roan
tungkol sa nabunyag na katotohanan. Rowan! Rowan! Buksan mo tong pinto! Sandali, nandyan na. Oh, Grace, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Akala ko ba may lakad kayo ng kapatid mo? Mag-usap nga tayo. Papasukin mo ako, ayoko mag-iskandalo dito sa labas ng apartment mo. O sige, pumasok ka. Anong meron? Bakit naman galit na galit ka? May kilala ka bang Margie? Margie? Sino yun? Wala akong kilalang Margie. Talaga? Hindi mo talaga kilala? Huwag ka nga magsinungaling! Wala nga akong kilalang Margie. Sino ba yun? Nagkausap kami ni Margie. Nalaman ko na girlfriend mo pala siya. Totoo ba yun? Maliban sa akin, may iba ka pang girlfriend? Ha? Saan naman ang galing yan? Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw lang ang girlfriend ko. Tigilan mo nga ako dyan sa pagtatanga-tangahan mo. Lalo lang umiinit yung ulo ko eh. Tapatin mo nga ako. May girlfriend ka bang Margie? Wala nga. Ano ba? Ah, wala? Okay. Ipaliwanag mo tong mga pictures na to ngayon. Ano yan? Itong nasa cellphone ko, tingnan mo. Galing kay Margie itong mga litrato na to. Sinend niya sa akin pagkatapos naming mag-usap. Sino ba kasi yan? Patingin nga. Huwag mo nang ikailayan. Bistado ka na eh. Yang tinitingnan mo ngayon, picture niyong dalawa yan ni Margie. Hindi lang yan isa ha. Marami pa yan kung ayaw mo talagang maniwala. Ah, ex ko to. O ngayon ex na. Kanina lang wala kang kilalang Margie, di ba? Naalala ko na siya. Nawala lang siya sa isip ko kasi hindi naman Margie ang tawag ko sa kanya kundi Marge. Ito na ba yun? Ito lang yung ikinakagalit mo? Lang? Rowan, nilalang mo to? Dalawa kaming pinagsasabay mo, tapos lang ang tawag mo sa problemang to? Hindi ko kayo pinagsasabay, Grace. Ano bang pinagsasasabi mo? Tapos na kami niyan ni Marge. Ex na nga, di ba? Paano mo mapapatunayang ex mo to at hindi mo girlfriend? Sabi mo, kinakausap ka niya, di ba? Oo! Tapos pinapalabas niya na pinagsasabay ko kayong dalawa, tama? Oo! Inulit mo lang yung sinabi ko eh! Hindi mo ba gets? Sinisira niya tong relasyon natin. Bitter siya, Grace. Nilapitan ka niya para siraan ako. Hindi mo ba nakikita yun? Bakit ka naman niya sisiraan? Kasi hindi naging maganda yung hiwalayan namin. Hindi niya matanggap na hindi ko na siya gusto. Hindi niya matanggap na may iba na akong mahal. Hindi niya matanggap na ikaw na ang girlfriend ko ngayon. Kaya sinisira niya tayo. Sinabi niya sa akin na… Naiintindihan ko ang galit mo. Kahit sino naman magagalit kapag nabalitaan nilang may ibang girlfriend ang boyfriend nila. Pero wag kang maniwala kay Marge. Kaya ako nga hiniwalayin yun kasi may sira ang tuktok nun eh. Masyado siyang obsessed sa akin. Totoo ba? Oo, sobrang toxic niyang tao sa puntong hanggang ngayon nahiwalay na kami. Hindi pa rin niya ako mabitawan. Sorry masyado ako nagpadala sa emosyon ko eh. Okay lang yun. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Itong Margie na to, siya ba yung ex na tinutukoy mo? Yung ex na nang scam sa'yo? Hindi, iba pa yun. Mas nauna si Marge. Tingnan mo, ganun na kami katagal hiwalay pero di pa rin siya makamove on. Shucks! Sorry talaga, sorry Rowan, sorry. Okay lang. So, okay na ba tayo? Hindi ka nagalit sa akin? Hindi na, sorry talaga. Kumain ka na ba? Hindi pa. Halika, sabayin mo akong kumain. Papadudod pinaniwalaan ko si Roan sa mga sinabi niya sa akin. Pictures lang ang ipinakita sa akin ng babae pero hindi ko nakita kung kailan ito kinunan. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka nga ex lang niya yon na hindi makapag-move on mula sa kanya. Pero sa kabila ng assurance sa akin ni Roan na ako lang ang tanging girlfriend niya at wala nang iba ay hindi na nawala pa ang kutob ko at nararamdaman ko. Hindi na napanatag ang puso't isipan ko sa kakaisip kung may ibang babae pa ba ang boyfriend ko. Ang ginawa ko ay ako mismo ang nag-imbestiga sa Facebook niya. Gamit ang isa ko pang account ay hinanap ko ang mga account niya online at nagulat na lamang ako sa mga nakita ko. 5 account ni Roan ang nahanap ko sa Facebook. May isa na gamit nito ay ang palayaw niya. May isa naman na second name niya
ginawa niyang username. May isa pa na minali lang ang spelling pero picture pa rin niyang nakalagay. Nakablock ang personal account ko sa lahat ng account na yon, kaya hindi ko ito makita. Pagbukas ko ng bawat isa sa mga account niya ay may sarili-sarili siyang babae na proud niyang ipinangangalandakang girlfriend niya. Lahat ng yon ay puro recent post lamang, kaya ibig sabihin lang noon ay sabay-sabay kaming lahat na karelasyon niya. Sobrang nadurog ang puso ko habang pinagmamasdan ang mga picture ni Roan kasama ang iba't ibang babae. Kinuha ko ang mga pangalan nila at isa-isa ko silang chinat para kumpirmahin kung totoo bang nobya sila ni Roan, at confirm nga, Papa Dudut. Girlfriend nga silang lahat ng sarili kong boyfriend. 5 kaming pinagsabay-sabay niya at nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Noong kausapin ko siya tungkol dito ay wala na siyang nagawa kundi ang aminin ang kasalanan niya. Grace, sorry. Nalate ako. Sobrang traffic eh. 2 oras mo akong pinaghintay dito tapos traffic lang ang irarason mo? Wala ka bang ibang idadahilan? Traffic naman talaga eh. Anong magagawa ko kung rush hour na? Rush hour lang ba talagang rason kung bakit late ka o may pinuntahan ka pang iba? Saan naman ako pupunta? Galing ako sa bahay. Nag-video call nga tayo bago ako lumabas, di ba? Sigurado kang hindi ka galing sa isang hotel? Hotel? Ano namang gagawin ko ron? Nandito na naman tayo. Magmamaang-maangang portion na naman. Alam ko kung saan ka galing, Rowan. Ano na naman ba to? Ikaw ang magsabi kung ano ba talaga to. Masaya ka ba na nakakapanloko ka ng tao? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Diretsahin mo na kasi ako. Ano bang gusto mong palabasin? Wala akong gustong palabasin. Ang gusto ko, ikaw mismo ang umamin. Umamin saan? Sa katarantaduhang ginagawa mo. Akala mo hindi ko alam na galing ka sa hotel? Anong tawag doon? Quickie? Mabilis ang pagpapalabas ng init ng katawan? Ha? Anong sinasabi mo? Kasama mo si Tracy, di ba? Nag-check-in kayo ng 1 oras para magparaos. Tama ba ako? Hindi kita maintindihan. Sinong Tracy ang pinagsasasabi mo? Bistado na kita, Rowan. Huwag ka na magsinungaling. May group chat kami, alam mo ba? Kaming 5 na girlfriend mo ngayon, may sarili kaming GC. Si Margie, si Tracy, si Gabby at si Samantha. Pamilyar ba yung mga pangalan na yon, ha? Kala mo hindi ko alam na 5 kaming pinagsasabay mo? Grace! Gusto mo isali kita sa GC namin? Updated kami dun sa mga ganap mo. Kagabi sabi mo sa akin maaga kang matutulog. Pero nag-update si Samantha sa GC na nag-aaya ka raw ng inuman. Nag-inom kayo, di ba? Tapos 3:00 na madaling araw tumawag sa'yo si Gabby para makipagkita. Naalala mo pa ba? O baka lasing ka na nung time na yon? Pinuntahan mo rin siya. Alam ko yon. Kala mo hindi ko alam? Ilang linggo ka na namin pinaglalaroan, Rowan. Pagkatapos mo kay Gabby, pinauwi ka na niya kagad, di ba? Kahit na gusto mo pa sanang round 2. Tibay mo rin eh, no? Ako nagsabi no na pauwiin ka na. Kasi tatawagan kita pag gising ko ng 5:00. Nakakahiya naman eh. Baka mabisto ka kaya tinulungan na kita. Hindi ko talaga alam kung ano itong mga pinagsasasabi. Aray! Hanggang ngayon, harap-harapan ka pa rin talaga nagsisinungaling sa akin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo! Hindi totoo yung mga paratang mo sa akin. Ano ba talagang gusto mong gawin, ha? Sabihin mo sa akin. Gusto mo bang maghiwalay na tayo? Shucks! Oh my gosh! Ang tigas din talaga ng pagmumukha mo, no? Ano to? Wala talagang aminan kahit mamatay? May pruweba ako, Rowan. Gusto mo i-post ko sa social media lahat ng screenshot ko sa mga chat mo? Gusto mo itag ko pa bawat account na gamit mo para malaman ng lahat ang kagaguhang pinaggagawa mo? Tinatanong mo ako kung anong gusto kong gawin? Gusto kitang patayin, hayop ka! Anong ginawa ko sa'yo, ha? Bakit kailangan mo akong ganituhin? Minahal kita, Rowan. Minahal kita ng totoo tapos ganito yung isusukli mo sa akin? May nalalaman ka pa nun na hindi ka pa handang magtiwala pero ikaw naman pala tong hindi mapagkakatiwala ang hinayopak ka! Walang niya ka, baboy ka talaga! Anong tingin mo sa akin, ha? Damit na pagkatapos gamitin, papalitan ng bagong damit? My gosh, ang tanga-tanga ko! Sobrang tanga ko! So ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Aba, bobo ka ba? Malamang! Sinong tanga magpapatuloy na mahalin ng isang katulad mo? Baliw na lang ang gagawa nun! Di okay. Maghiwalay na tayo. Kapal talaga ng mukha nito! Gusto kitang
mumurahin pero nagtitimpi lang talaga ako. Hindi ako ganung tao kaya karma na lang ang babawi sa'yo. Wala ka nang ibang sasabihin? Wala na! Alisin mo na yung pagbumuka mo sa harapan ko at wag ka na magpapakita sa akin! Okay, alis na ako. Hindi ako makapaniwala na nagpauto ako sa mga kalokohan ni Roan. Masyado akong nabulag sa mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin sa puntong hindi ko na nakita pa ang mga red flag sa relationship namin. Dala ng bugso ng damdamin ay nakipaghiwalay ako kay Roan. Umasa ako na habulin niya ako at magmamakaawa siyang bigyan ko siya ng second chance, pero siya pa mismo ang umalis, Papa Dudut. Yun ang masakit. Tinanggap niya ang hiwalayan naming dalawa na parang wala kaming pinagsamahan. Kung sa bagay, wala naman talaga siyang dapat ikabahala dahil marami naman siyang reserbang babae. Pero sobrang sakit lang sa part ko dahil minahal ko siya ng totoo. Ibinigay ko nga sa kanya ang lahat sa pag-aakalang siya na ang taong para sa akin. Yun pala ay marami pala kami naghahati sa puso niya. Dahil sa nangyari ay napilitan ako mag-resign sa trabaho at naghanap ng ibang work. Hindi ko maatim na muling makita ang pagbumukha ng lalaking nanloko sa akin ng harap-harapan. Sa huling araw ko nga sa opisina ay parang walang nangyari kung umasta si Roan. Sobrang saya pa nga niya habang nakikipagbiruan sa mga katrabaho namin habang wala silang kalam-alam sa nangyaring hiwalayan naming dalawa. Umalis ako ng opisinang yon na hindi kami nagkausap. Hindi man lang niya ako nilapitan para humingi ng tawad o magpaalam. Ni hindi niya ako tinignan sa mga mata para sana maipakita ko sa kanya kung gaano ako nasaktan sa ginawa niya. Nagpatuloy lang siya sa buhay niya na para bang wala siyang sinirang pagkatao. Papadudot ang lahat ng yon ay pilit kong kinalimutan noong sumunod na taon. Pero makalipas ang mahabang panahon, heto ako ngayon at muli ko na naman siyang kikitain dahil sa sakit ko. Papadudot, hindi na active noon ang Facebook account ni Roan na dating ginagamit niya para sa akin, pero nahanap ko ulit ang isa sa 5 account niya at yun ang minessage ko para makipagkita sa kanya. Sobrang nandiri ako nung nakita kong sobrang excited pa siya na nag-message ako sa kanya. Ang unang tanong niya sa akin ay kung na-miss ko raw ba siya. Halos may bato ko noon ang cellphone ko dahil sa inis dahil kung umasta siya ay parang wala siyang ginawang masama sa akin. Kung pwede lang sanang hayaan ko na lamang siya at wag ko na siyang hikayating magpa-HIV test. Pero dahil nagbago na ako at dahil sa mga pinagdaanan ko ay mas naging mabuting tao na ako. Mas pinili ko pa rin ang tama. Nagpakatao ako sa kanya at in-invite ko siyang makipagkita sa akin kahit na ayaw na ng puso't isipan ko. Sa katunayan, pinilit pa ako ng kapatid kong si Emily na huwag na lang siyang kitain dahil alam ng kapatid ko ang hirap na pinagdaanan ko dahil kay Roan. Parang safe naman na raw sabihin siya ang nakahawa sa akin ng HIV dahil siya itong maraming nakarelasyon. Pinagsabay-sabay niya kaming 5 at hindi na nakapagtataka kung siya mismo ang nagpakalat ng sakit na yon. Pero katulad nga po ng sinabi ko, mahirap ang mag-assume at manisin ng tao lalo na pagdating sa sakit na HIV. Dapat lahat ay kumpirmado at nakabase sa medisina para walang pagkakamaling mangyari. Saka isa pa, Papadudot, since walang HIV ang huling ex ko na si Toto, pwede kong sabihin na wala rin si Roan. Kasi kung nagkataong nahawa ako kay Roan, dapat may HIV na ako bago pa man maging kami ni Toto. Pero negative ang resulta ni Toto. Kaya gagawin ko lang to kasi una, kailangan kong mag-contact tracing at pangalawa ay gusto ko na ring balaan si Roan at hikayatin siya na magpa-test para sigurado. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at ang galit na nararamdaman ko para kay Roan ay pilit kong ibinaon sa limot para muling makaharap ang taong minsang dumurog sa aking puso.
Sa dating kumpanya namin pa rin siya nagtatrabaho. Sa kalye kung saan araw-araw naming nilalakad papunta sa paradahan ng jeep. Muli kami nagkita roon pero sa pagkakataong yon ay hindi na namin sabay nilakad ang nasabing daan. Kundi magkasalungat kaming nagtagpo sa gitna ng naturang kalye na naging parte ng aming nakaraan. Grace, ikaw nga! Hindi ako makapaniwala na magkikita ulit tayo rito. Tagal din nating hindi nagkita eh. Kumusta ka na? Mabuti naman. Dito pa rin ako nagtatrabaho. Ayaw nila akong pakawalan eh. Halika, hanap tayo ng makakainan. Kain muna tayo bago tayo mag-usap. Wag na. Sinadya talaga kita rito kasi madadaanan ko yung building mo. Alam ko naman na ganitong oras ka nag-out kaya minessage na kita na kitain ako rito mismo. Namiss mo siguro yung dating ginagawa natin, no? Dati, dito tayo naglalakad tuwing inaatid kita sa sakayan ng jeep. Naaalala mo pa ba? Wag na natin balikan yung nakaraan. Tapos na yun eh. O sige, pero sigurado ka? Ayaw mo maghanap ng mas magandang pwesto para makapag-usap tayo ng maayos? Wag na, dito na tayo. Katulad pa rin naman ng dati tong lugar. Walang pinagbago. Tahimik pa rin tsaka walang gaanong tao. Okay, sige. Pero sandali, ano nangyari sa'yo? Habang pinagmamasdan kitang naglalakad kanina mula sa malayo, parang hindi ikaw yung dating Grace na nakilala ko. Ang laki ng ipinayat mo eh. Kagagaling ko lang kasi sa sakit eh. Talaga? Bakit? Ano nangyari? Mamaya ko na ikukwento kung bakit. Ikaw rin, pumayat ka. Oo, stressed sa work eh. Okay. Kala ko nagkasakit ka rin. Ang payat mo nang tingnan ngayon ah. Hindi ka na kasing tikas katulad nung dati. Nagbago man ang itsura ko, matinik pa rin to. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Ang kapal pa rin ng mukha mo. So bakit nga gusto mo makipagkita? Namiss mo ako? Ayoko na talaga makipagkita sa'yo kung pwede nga lang sana eh. Pero kailangan kitang masabihan tungkol dito sa sakit ko. Sakit mo? Bakit? Ano bang sakit mo? Nagko-contact tracing ako ngayon para masabihan yung mga dati kong partner tungkol dito. Pwede kasing nahawa rin kayo sa sakit ko o pwede rin sa inyo ko nakuha to. May HIV ako, Rowan. HIV? Kaya ka ba nangangayayat? Oo, yun ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Pero okay na ako ngayon. Magaling na ako at unti-unti ko nang naibabalik yung dati kong katawan. Pero ano namang kinalaman ko dyan sa sakit mo? Katulad nga ng sinabi ko, contact tracing tong ginagawa ko. Kailangan ko kayong i-inform na… Alam ko na yan. Wala akong HIV. Sigurado ka ba? Ano? Porket marami ako nakakasex na babae? May HIV na ako? Hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Gusto ko lang isuggest sa'yo na since nag-positive ako, magpa-test ka para malaman natin kung may HIV ka ba o wala. Wala nga akong HIV. Kakapatest ko lang. Talaga? Oo. Twice a year ako nagpapatest para masigurong malinis ako. Alam ko ang dulot na panganib ng ginagawa ko. Kaya maingat akong tao. Hindi ko hahayaang magkaroon ako ng ganyang sakit. Kailan ka huling nagpa-test? 3 months ago. Kaya hindi mo ako nahawaan kung yun man ang pinoproblema mo. Imposible rin na sa akin mo nakuha yung sakit na yan. Okay, sige. Mabuti kung ganun. Wala na pala akong dapat problemahin sa'yo. Sige na, mauna na ako. Sige. Grace, Bakit? magpagaling ka. Deserve mong mabuhay ng matagal dahil mabait kang tao. Salamat. Yun talaga ang plano ko. Salamat sa pagbibigay ng concern sa akin sa kabila ng ginawa ko sa'yo. Ayoko lang may masira akong buhay dahil sa nakuha kong sakit. Sige na, maiwan na kita. Mag-ingat ka pa uwi. Papadudot na kahinga ko nang malaman kong twice a year pala ako magpa-test si Roan. Ibig sabihin lang noon ay safe siya at wala siyang sakit. Mabuti na yon dahil hindi ko na kailangan pang makipagkita pa ulit sa kanya matapos ang pag-uusap namin yon. Nung nakumpirma kong walang sakit si Roan ay muli na kami nagkahiwalay ng landas at pinagpatuloy ko na ang paglimot ko sa kanya. Kailanman ay hindi ko pa rin siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin dahil hanggang noong nagkita kami ulit ay wala akong naramdamang pagsisisi sa ginawa niya. Hindi niya sinubukang humingi ng tawad sa mga kasalanan ginawa niya sa akin. Sa halip ay sinubukan pa niya akong landin ulit.
Ganun po kakapal ang mukha ng taong yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na ulit kami nagkita pa ni Roan. Wala na dapat kaming rason para magkita pa. At huli na ang pagkikita namin yon sa buhay namin. Kailanman ay hindi ko nahahayaang magkita ulit kami at magkakasabay sa daan katulad ng dati naming ginagawa. At kung magkasalubong man, ay maghahanap talaga ako ng ibang daan para lang hindi ko na masilayan pa ang pagmumukha niya. Ganon kalaki ang galit ko sa kanya noon. Pero ang galit na yon ay unti-unti ring nawala sa mga sumunod na taon, lalo na nung nabalitaan ko ang masamang nangyari kay Roan nitong taon lamang na ito. Okay na ba to para sa Pride March? Sabi ko sa'yo gamitin mo yung t-shirt na pinagawa namin eh. Ayoko. Gusto kong makiparade bilang alay ng LGBT eh. First time kong sumali sa parada this year. Kala ko ba mag-volunteer ka sa ipinatayo naming free HIV testing center sa QC Circle? Kailangan namin ng tulong dun kasi mamimigay kami ng mga kondom. Hindi na, next time na lang. Masaya yung makiparada kasi nalaman kong may concert din pala mamaya. Kaya manunood na lang ako. Ang gara ah. Nasabi ko pa naman na sa mga kasama ko na tutulong ka. Kaya nyo na yun. Marami naman kayong HIV advocates eh. At saka marami rin namang volunteers kaya hindi nyo na ako kailangan. Eh yung asawa mo sasama ba? Hindi, may sariling lakad yun. Pero susunduin ka niya mamaya, di ba? Pasabay ako pag-uwi kasi for sure pahirap ang maghanap ng sasakyan mamaya. Lalo na't maraming dadalo sa Pride March ngayon. Eh yung jowa mo, nasaan? Masundo ka sa kanya. Alis din siya eh. Ihatid lang niya ako papunta tapos diretso na siya sa Pampanga. May trabaho siya doon. Oh, okay. O sige, hanapin ka na lang namin pagkatapos ng concert. Huwag niyo ako kakalimutan ha. Patay kayo sa akin kapag iniwan niyo ako. Teka, sino tong Margie? Ano yun? Wala. May nag-notif na chat sa akin galing sa isang Margie. Sino kaya to? Ano bang sabi? Sandali, babasahin ko pa lang. Hala! Oh my gosh! O bakit? Ano nangyari? Patay na raw si Rowan! Rowan? Yung ex mo? Oo, patay na raw siya! Paano? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Eto, nire-replyan ko na siya. Teka, itong Margie. Naaalala ko na siya. Isa siya sa mga girlfriend ni Rowan noon. Talaga? May contact pa rin kayong dalawa? Wala na. Simula nung naghiwalay kami ni Rowan, binlock ko na rin sila. Hindi ko alam kung paano ulit ako nahanap nitong si Margie eh. O ayan, may reply na ulit siya. Anong sabi? Ano raw kinamatay? Ang sabi ng pamilya ni Rowan, heart attack daw. Yun lang, wala nang ibang balita. Grabe ang atake ngayon ah. Ilang taon na ba siya dapat ngayon? Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon eh. So 37 na siya dapat ngayon. Grabe, ang bata pa niya. Oo nga eh. Grabe, bigla naman ako nalungkot sa nalaman kong balita na yan. Bakit ka malulungkot? Karma na niya yun. Kahit naman ganun yung ginawa sa akin ni Rowan, never kong hiniling na mamatay siya no. Kahit papano, nakakalungkot pa rin. May pinagsamahan pa rin naman kami. Well, ganyan talaga maningil si Karma. May interes. Ang mundo na ang bumabawi para sa kasalanan ginawa niya sa'yo. Deserve niya yung nangyari at wala kang kasalanan doon. Kung oras na niya talaga. Kahit na, nakakalungkot pa rin. Ay bahala ka. O sige na, mauna na ako. May imimit pa ako mga kaibigan bago kami jumoin sa parade. Huwag masyadong mag-enjoy ha. Hindi para sa inyo yung event. Protesta yon para sa mga LGBT. Oo, alam ko. O sige, mauna na ako sa'yo. Sige, mag-iingat ka ha. Nakakalungkot man pero ganon talaga ang buhay. Minsan may mga taong mas nauuna talaga kesa sa iba. Hindi man naging maganda ang experience ko kay Roan, kahit papaano ay meron pa rin namang kaming pinagsamahang dalawa. At ang masayang alaala na yon ang mas pinili kong maiwan sa aking isipan. Pinatawad ko na siya, Papa Dudut, dahil wala nang rason para magalit pa ako sa isang taong patay na. Mainam din na ipagpasa Diyos na lamang natin
ang mga masasamang bagay na pinagdaanan natin dahil nakakatiyak ako na siya lamang ang tanging makakatulong sa atin. Ito po ang naging kwento namin ni Roan Papadudot, pero hindi pa po dito nagtatapos ang storya ko dahil may dalawa pa pong ex-boyfriend ko na kailangan kong balikan. Ang aking first love at ang lalaking nagsilbing rebound ko matapos ang heartbreak ko mula kay Roan. Kung ano ang kinahinatnan ng love story naming tatlo, yun po ang dapat ninyong abangan. Pati na rin kung sino nga ba sa kanilang dalawang nakahawa sa akin ng sakit na HIV. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking kwento. Malaking bagay po ito para sa akin dahil bilang HIV advocate ay napakalaki po ng inyong platform para makapagbigay ng kamalayan sa lahat ng Pilipino at kabarangay tungkol sa sakit na ito. Hanggang dito na lamang po muna ang bahaging ito ng kwento ko. Mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Ang sabi nila, madali lang daw kontrolin ang tadhana, pero ang kapalaran ay hindi natin ito hawak. Dahil ang tadhana pwede natin itong piliin, pero ang kapalaran wala tayong ibang dapat gawin kundi tanggapin na lamang ito. Katulad ng nangyari kay Grace. Tadhana ang nagpahiwalay sa kanila ni Roan dahil ang kapalaran nila ay nasa iba. May kanya-kanya tayong trabaho sa mundong ito at ito ang dapat nating hanapin at gampanan. Para bago tayo mamaalam ay masasabi nating nagkaroon ng rason ang buhay natin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.